Okay, ngayon naman share ko sa inyo yung game plan ko. How I plan things prior flying to Thailand, how I track the schedules, and how I make sure na mapuntahan ko as many as I can kung hindi man lahat. At makita ko lahat ng mga gusto kong makita. So since yung mga artist events is napopost nga at least a week prior the event, a week prior my flight, nag-aayos na ako ng itinerary. So I have this Excel tracker of my itinerary. So nilalagay ko lang dyan yung dates ng stay ko sa Bangkok and then pinifill out ko lang yung mga events na nakita ko ng posted online. So for example, itong itinerary ko nung December 2025, I also put these itineraries and schedules sa note app ko sa phone so that it's easy access if ever there are changes sa schedules, updates, ayan, madali ko siyang may edit and matatrack. Madalas sa isang araw, meron kang 2 to 3 events na pwedeng puntahan. So what I do is I take note of that time kung anong oras mag-i-start yung event. So I can plan kung ano yung pagkakasunod-sunod ng mga events na pupuntahan ko. And I also take note of the venue para napaplan ko din yung commute ko per each event. There are times that there are multiple events happening at the same day and at the same time. Kaya naman hina-highlight ko na lang kung ano yung gusto kong puntahan based on number 1, is it my bias or my fave? Number 2, mga artist na hindi ko pa nakikita, na gusto kong makita. And number 3, kung saang event yung mas marami akong artist na makikita. Minsan ang ginagawa ko para talagang kotang-kota ko is I go to this event and then I stay there for like 30 minutes to an hour, make sure I have good fan cams and if possible, may artist interaction na din ako. And then after that, I go to the event na kasabayan niya, no, hoping na nandun pa yung artist na gusto kong makita. Magastos lang siya sa pamasahe, oo. Pero at least kota. May mga events na biglaan, as in a day prior lang sila napopost. So kapag nasa Bangkok ka na at busy ka na, no, hindi mo na ma-check yung mga ganon. So akong ginagawa ko para hindi ko naman miss out yung mga ganyang biglaang events is I always check again the company and FC account at night bago ako matulog. Para at least kung meron mga bagong schedules, bagong artist events, na-edit ko yung tracker ko sa phone app or sa note app. At ayun, para mawiwi ko din ulit kung ano yung mga gusto kong puntahan. Kasi malay mo, yung bagong event is bias ko pala. Nangyari na sa akin dati, like, bigla nagkaroon ng event si Om. So like, oh my God, priority. Ganon. Muntik ko na makalimutan. Need mo rin palang i-check if yung artist events ba is private, public, or pwedeng mag-gather yung fans around the area. Ganon. Kasi may mga private events. So pag ganon, madalas hindi ka naman makakapasok din. So sayang lang. So that's how my game plan is. And to be honest, may mga times talaga nakakapagod kasi pabalik-balik and madalas magastos sa pamasahe. So nasa sa inyo na yan kung gusto nyo siyang gayahin. At the end of the day, kayo pa rin naman yung magpupunta sa Bangkok and kayo pa rin magde-decide kung sinong mga artists yung gusto nyong makita. This is just a guide, lalong-lalo na sa mga first-timer, on how you can plan your BL event hunting in Bangkok. So sana nakatulong siya and thank you so much for watching. Yun lang, bye-bye. Mag-follow ka. Mag-engage ka dyan. Go.